This is the form. Sa dokumentong ipinakita ni Albay 1st District Representative Ed Selagman sa CNN Philippines, 125,000 pesos ang ibinigay umano sa isang mayor para bayaran ng tig-100 piso ang kada constituent na pipirma sa petisyon para amyendahan ang konstitusyon. The name of the mayor, the municipality, then this is to acknowledge the receipt of following for the People's Initiative. Another municipality got 142,000 and the third municipality got 175,000. Three of the mayors in my district already returned the amounts. Nangyari raw ang bigayan sa isang meeting ng mga mayor ng Albay noong January 5, bagay na itinanggi ni Mayor Raymond Adrian Salceda, presidente ng Albay chapter ng League of Municipalities of the Philippines. Sa ilalim ng People's Initiative, pwedeng ipetisyon ng taong bayan na baguhin ang saligang batas kung may pirma ng 12% ng registered voters. Dapat pumirma ang 3% ng lahat ng botante kada distrito. Kumalat na rin sa social media ang petisyong pinapipirmahan umano sa mga botante para baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng joint voting ng Senado at Kamara. Mariing tinututulan ng mga senador ang pamamaraang yan. This would fast-track the amendments to be proposed by the Constituent Assembly because the numerically superior number of representatives will definitely overwhelm the fewer number of senators. Mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos, may nakalap na impormasyon na milyon-milyong piso raw ang ipinapangakong pondo sa mga distrito gamit ang ilang social assistance programs ng gobyerno, basta't maabot nila ang sapat na pirma. 20 million total kada distrito ang inaalok. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20 mil by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Napakaliwanag nung offer at kinukondena ko talaga yung nag-aalok nito dahil hindi binibenta ang ating konstitusyon, hindi siya for sale. Ani Marcos, balitang-balita ito sa Ilocos, Bicol at Central at Eastern Visayas. Sa tanong kung sino ang nasa likod nito, we know that the power of the purse rests with Congress, so baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. Duda rin si Lagman sa idinagdag ng Bicameral Conference Committee na 12 billion pesos sa budget ng Commission on Elections para sa mga eleksyon, referendum at plebisito. A charter change rampage has surfeit of funds. Embedded in the 2024 General Appropriations Act is the total amount of about 14 billion. Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat mag-imbestiga ang PNP, NBI, DILG, Kongreso at maging non-government organizations. Kung public funds ang ginamit sa panunuhol, dapat daw managot ang mga nasa likod nito sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ano pa mang source ng pondo, hindi na raw ito maituturing na lehitimong People's Initiative kundi pera-pera lang. Kung talagang nakalap ang mga pirma sa pamamagitan ng panunuhol, ayon kay Pimentel dapat itong tutulan kapag inihain na ang petisyon sa Commission on Elections. Amor Santos, CNN Philippines.